Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another question from Brother Ding Bantuas. Ding Bantuas. Ang tanong na ito ay noong pang October 28, 2025. Tagal na, mashallah, tabarakallah. Okay, so basahin po natin ang kanyang katanungan, no? Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May nais po sana akong itanong tungkol sa kasar, paglalakbay at pagsasagawa ng sala habang nasa biyahe. Una, tungkol sa kasar. Ito yung shortening of prayer, no? Tungkol sa kasar dahil sa matinding traffic. Kung ako po ay bumibiyahe mula sa Manila patungong Antipolo, at dahil sa matinding trapiko sa Metro Manila ay nangamba kung hindi ko maabutan ang oras ng fard na sala. Maaari ko po bang paikliin or kasar ang sala? Nakabatay po ba ang pagiging musafir at pagpapahintulot ng kasar sa layo ng biyahe o maaari rin itong ibatay sa tagal at hirap ng paglalakbay gaya ng matinding trapiko? Kung hindi naman pupasok sa kondisyon ng kasar ang biyahe, ngunit inabutan ako ng oras ng sala habang nasa sasakyan, maaari po ba akong magsagawa ng fard sala sa loob ng sasakyan kapag hindi ako ang nagmamaniho? Ano po ang dapat gawin kung maaari namang huminto at sagawa ng sala ng normal bago matapos ang oras nito? Pangalawa, tungkol sa tagal ng kasar kapag pansamantalang naninirahan sa isang lugar. So, noong bago pa lamang po ako sa Manila, nagkakasar ako ng humigit kumulang 2 hanggang 3 linggo. May nagsabi po kasi sa akin na maaari raw ipagpatuloy ang kasar hanggat hindi pa nakatakda kung kailan ako babalik sa aking pinanggalingan. Tama po ba ito? Hanggang kailan itinuturing na musafir ang isang taong pansamantalang nanatili sa isang lugar? May itinakda po bang bilang ng mga araw kung kailan maaari siyang magkasar at nagbabago po ba ang hatol kung hindi niya alam kung kailan matatapos ang kanyang gawain o kung kailan siya makakauwi? Jazakallahu khairan. Marami siyang katanungan mga kapatid, sub-issues mula sa isang issue. So let's talk about it and let's discuss and let's see. Pag-usapan natin ito inshallah. Sagutin natin inshallah, himayin natin. So bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa alaikumussalam kapatid, barakallahu fik, no? Wa alaikumussalam barakatuh. Magandang tanong ito bro, dahil kailangang paghiwalayin ang tatlong konsepto, no? Yung safar, which is paglalakbay, kasar, yung pagpapaikli ng sala, at jama' o pagsasama ng 2 sala. So ang matinding traffic ay maaari magdulot ng masyakka or hirap, ngunit hindi nito otomatikong ginagawang musafir ang isang tao. Okay? Kasar sa matinding traffic at ang hangganan ng kasar habang pansamantalang nanatili. Yan ang pag-usapan natin. Yung according sa yung tanong, una, from Manila to Antipolo, maaari bang magkasar dahil sa matinding traffic? Okay, hindi ang traffic o tagal ng biyahe ang pangunahing batayan ng kasar. Ang kasar ay rukhsa na nakaugnay sa safar. Yung sabihin ng rukhsa ito ay permiso, no? Concession, no? Na nakaugnay sa tinatawag na safar, nakaugnay sa travel. At sinabi ng Allah, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salah. At kapag kayo ay naglalakbay sa lupain, walang kasalanan sa inyo na paikliin ninyo ang salah. Suratun Nisa. So kaya, maaaring napakatagal ng isang biyahe dahil sa traffic, ngunit hindi pa rin ito syar'i safar. Ibig sabihin ng syar'i safar, yung travel na ayon sa sharia.
Sa kabilang banda, maaaring mabilis ang biyahe dahil sa expressway o eroplano, ngunit isa pa ring safar. So gaano kalayo ang safar, by the way? May khilaf, may di pagkakasundo-sundo ang mga fuqaha hinggil dito. Ang kilalang pananaw ng jumhur, ng majority of the scholars, ay humigit kumulang 4 na burud. 4 na burud. Nasa ang burud, ito ay distance, kumbaga, measurement and distance. Na sa modernong pagtatansya ay nasa paligid ng 80 kilometers. May kaunting pagkakaiba sa conversion. Okay? Approximately 80 kilometers. May ibang ulama, kabilang sa mga pinili ni Sheikh Al-Islam bin Taymiyah rahimahullah, na nagsasabing ang pamantayan ay kung ano ang kinikilala ng mga tao bilang safar ayon sa urf, ayon sa kagawian, sapagkat walang sahih, walang authentic na teksto na nagtatakda ng eksaktong kilometro. Sa makatwid, ang ordinaryong Manila to Antipolo commute ay karaniwang hindi itinuturing na safar na nagbibigay ng kasar, kahit abutin pa ito ng ilang oras dahil sa traffic. At tandaan, ang kasar ay para lamang sa 4 na raka'ah na sala. Dhuhr, yung 4 gawing 2, yung asar 4 gawing 2, isya yung 4 gawing 2. Walang kasar sa fajr at saka maghrib. Pangalawa, kung hindi musafir at naabutan ng sala habang nasa sasakyan. Dito, mahalagang prinsipyo ang sinasabi ng Allah sa Surah An-Nisa. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tunay na ang sala ay tinakda para sa mga mananampalataya sa mga tiyak na oras. Kung maaari namang huminto sa ligtas na lugar at magsagawa ng fardo sala ng normal bago matapos ang oras, iyon ang dapat gawin. Hindi dapat gawing normal na alternatibo ang pagdarasal ng fard sa loob ng kotse dahil lamang sa traffic o sa loob ng sasakyan dahil lamang sa traffic. Bakit? Sa fardus sala, kabilang sa mga kinakailangan, kung may kakayahan, ang pagharap sa qibla, pagtayo, tamang ruko, tamang sujud. Sinabi ng Prophet sallallahu kay Imran bin Husayn radhiyallahu anhu, "Salli qa'iman fa illam tastati fa qa'ida, fa illam tastati fa ala jambin." Magsala ka ng nakatayo, kung hindi mo kaya, nakaupo, at kung hindi mo kaya, nakatagilid. Sahih Bukhari. Kaya kung passenger ka at may posibilidad na sabihan ng driver na huminto sa isang ligtas na lugar, gas station, masjid, prayer area, o ibang malinis na lugar bago lumabas ang oras, iyon ang dapat unahin. Paano kung talagang hindi maaring huminto? Kung may tunay na kawalan ng kakayahan o emergency, halimbawa, hindi makalabas, walang ligtas na paghintuan, at tiyak na matapos ang oras ng sala, hindi dapat sadyang hayaang lumabas ang oras. Sa ganitong matitinding sitwasyon, ang tao ay magsasagawa ng sala ayon sa kanyang kakayahan. Kabilang ang pagharap sa qibla at mga galaw hanggat makakaya. Sinabi ng Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Kaya katakutan niyo ang Allah ayon sa inyong makakaya. Ngunit ito ay exception dahil sa necessity, pangangailangan, hindi pangkaraniwang tuntunin para sa traffic. Pangatlo, ang kasar ba ay dahil sa hirap ng paglalakbay? Ito ang mahalagang distinction. Ang dahilan o sabab ng kasar ay safar, travel, hindi masyakka lamang. May hadith na tinanong ni Umar radhiyallahu anhu ang Prophet sallam tungkol sa kasar at sinabi niya, okay, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum faqbalu sadaqatah. Ito ay kawang-gawang ipinagkaloob ng Allah sa inyo. Kaya tanggapin ninyo ang kanyang kaloob, mashallah. Sa ito'y Sahih Muslim, no? Kaya hindi kailangang mahirap ang safar upang magkasar. Maaari kang bumiyahe ng komportable sa eroplano at magkaroon pa rin ng ruksa ng safar. At kabaligtaran, maaaring napakahirap ng traffic, ngunit kung hindi ka naman musafir, hindi iyon sapat na dahilan upang magkasar. Pangapat, paano naman ang jama' dahil sa matinding pangangailangan? Huwag paghaluin ang kasar at jama'. Ang kasar, pagpapaikli ng 4 na raka'ah at 2 raka'ah.
Okay? Ang Juma pagsasama ng Dhuhr at Asar o kaya Maghrib at saka ng Isha. May mas malawak na usapin sa Jama dahil may hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu an na kung saan sinabi, Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna dhuhri wal asri wal maghrib wal isha bil Madina fi ghairi khawfin wala matarin. At nang tanungin kung bakit sinabi, arada alla yujriha ummata. Pinagsama ng Propeta sallam ang dhuhr at saka asar, maghrib at saka isha sa Madina upang walang takot at ulan. At nung tanong siya kung bakit, sinabi niya ninais niyang huwag ilagay ang kanyang umma sa matinding kahirapan. Ang hadith ay tumatagpuan sa Muslim. Dahil dito, may mga ulama na nagpapahintulot ng jama' ng combination sa tunay at hindi pangkaraniwang pangangailangan o matinding hirap. Basta hindi ito ginagawang regular na kaugalian. Ngunit kahit pinahintulutan ng jama' sa gayong kaso, kung hindi musafir ang tao, buo pa rin ang raka'ah. Dhuhr, 4 na raka'ah, asar, 4 na raka'ah, maghrib, 3, at isha, 4 na raka'ah. Pangalawang tanong, 2 ba o 3 linggo ang kasar sa Manila? Dito ay may kilalang khilaf sa pagitan ng mga fuqaha. Kaya hindi tama na magbigay ng isang bilang ng araw na para bang walang ibang lehitimong pananaw. Narito yung pananaw ng mga maraming fuqaha, maraming mga jurist, ashabul fiqh. Kapag dumating ang musafir sa isang lugar at mula pa sa simula ay determinado siyang manatili roon ng lampas sa itinakdang limitasyon, nawawala sa kanya ang ilang rulings ng safar ayon sa kanilang mga detalye. Sa Shafi'i school, halimbawa, may kilalang limitasyong nauugnay sa intensyong manatili ang ng 4 na buong araw, bukod sa araw ng pagdating at pag-alis. May ibang detalye naman ang ibang madhab. Halimbawa, mas mahaba ang limitasyon sa Hanafi madhab, which is 15 days. Ngunit paano kung hindi talaga alam kung kailan matatapos ang gawain? Ito ay ibang sitwasyon. Halimbawa, pumunta ako sa Manila para tapusin ang isang trabaho. Hindi ko alam kung matatapos bukas, sa susunod na linggo o makalipas ang ilang linggo. Kapag natapos, aalis agad ako. Ito ang tinatawag ng mga fuqaha na pananatiling walang tiyak na takdang pagtatapos. May malakas sa pananaw na maaari niyang ipagpatuloy ang ruksa ng safar habang ganoon ang kanyang kalagayan. May mga pangyayari mula sa Propeta sallam at sahaba na nagpapakita ng kasar sa panatiling lumampas sa apat na araw. Mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yaksuru sa Al-Bukhari. Nanatili ang Propeta sallam ng 19 na araw na nagpapaikli ng sala. Mayroon ding iba't ibang pangyayari na ng pananatili ng Propeta sallam sa safar na ginagamit ang mga fuqaha sa kanilang pagsusuri. Ang mahalagang punto, hindi sapat na sabihing mahigpit o hindi sapat na sabihing mahigit 4 na araw, bawal na agad ang kasar nang walang pagtingin sa intensyon at kalagayan ng pananatili. Kaya tama ba ang 2 to 3 linggo mong kasar? So depende sa iyong niya nung dumating ka. Kung ang ibig mong sabihin ay wala talaga akong alam kung kailan matatapos ang pakay ko, maaari akong umalis anumang araw kapag natapos ito. So may kinikilalang pananaw ng mga ulama na natili ang ruling ng safar kahit lumampas ang ilang araw. Ngunit kung bago ka pa pumunta ay alam mo nang manatili ako rito ng 3 linggo, iba na ito. Ayon sa Jumhur at sa kanilang mga limitasyon ng madhab, hindi mo ipagpapatuloy ang kasar sa buong 3 linggo. At kung ang Manila na mismo ang naging actual mong tirahan o domicile, hindi na ito sa safar kahit sabihin mong balang araw ay babalik ka rin sa probinsya. Ikawalo, isang napakahalang rule kapag nagsala sa likod ng residente ng imam. So kahit ikaw ay tunay na musafir at may karapatan sa kasar, kapag nagsala ka sa likod ng residente o ng mukim imam na nagdarasal ng 4 na raka'ah, dapat mong kumpletuhin pa rin ang 4 na raka'ah
kasama niya. Hindi ka aalis pagkatapos ng 2 rakaat dahil lamang musafir ka. Sinabi ng Prophet sallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. No? Itinalaga lamang ang imam upang siya ay sundin. Muttafaqun alayh. Linaw? So bilang buo sa mga sinasabi natin, Manila to Antipolo, ngunit ilang oras dahil sa traffic. Ang hatol dito, hindi otomatikong safar. Walang kasar dahil lamang sa traffic. Mahabang oras ngunit maikling distansya. Tagal lamang ay hindi batayan ng kasar. Tunay na syar'i safar, no? Pinahintulutan ng kasar. Passenger sa kotse at maaring huminto bago matapos ang oras. Huminto at magsala ng normal. Imposibleng huminto at matatapos ng oras. So magsala ayon sa kakayahan dahil sa necessity. Matinding pangailangan ngunit hindi musafir. Maring pumasok ang jama' ayon sa ilang ulama ngunit walang kasar. Dumating na may tiyak na planong nanatili ng 2 to 3 weeks. Ayon sa jumhur, hindi ipagpapatuloy ang kasar sa buong panahon. Walang alam kung kailan matatapos trabaho at aalis agad kapag natapos. So may malakas sa pananaw na maaaring magpatuloy sa kasar habang nanatili ang ganitong kalagayan. Musafir ngunit nagdasal sa likod ng resident imam. So kumplituhin ang 4 na rakaah. So ang pinakamahalagang prinsipyo ay ito. Hindi natin sinusukat ang safar sa hirap lamang. Ang kasar ay rukhsa ng safar. Ang jama' naman ay hiwalay na rukhsa na maaaring magkaroon ng mas malawak na dahilan ayon sa detalye ng fiqh. At ang sala ay hindi dapat ipagpaliban hanggang lumabas ang oras dahil lamang sa traffic kung may makatwirang paraan upang maisagawa ito sa oras. Sa usapin ng pananatili, no? Ang intensyon sa pagdating ay napakahalaga. Ibang-iba ang taong nakatakdang manatili ng 3 linggo sa taong naghihintay lamang matapos ang isang gawain at hindi talaga alam kung kailan siya makakaalis. So maraming salamat kapatid at naway nabigyan natin ng hustisya ang iyong malupit na katanungan. Barakallahu fikum fika. Allah wa'ala mislu sunaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.